mga solusyon sa body odor. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga solusyon sa body odor at kung paano mapapanatiling fresh at malinis ang katawan sa araw-araw. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Donnie Vondeville. Salamat sa suggestion mo. Class, ang body odor o mabahong amoy ng katawan ay hindi simpleng resulta ng pagpapawis. Ang pawis mismo ay kadalasang walang amoy. Nagkakaroon ng unpleasant smell kapag ang sweat ay nahalo sa bakterya na natural na nakatira sa balat. Mas common ito sa areas tulad ng kilikili, singit, paa, at ibang bahagi ng katawan na mainit at moist. Kapag pinaghalo ang sweat, bakterya, dead skin cells, at moisture, doon nabubuo ang mga compounds na nagbibigay ng amoy. Kaya hindi sapat ang basta pagpunas ng pawis. Kailangan ding mabawasan ang bakterya at moisture. Ang pinaka-basic pero pinaka-importanting hakbang ay regular na pagligo. Gumamit ng mild soap at linisin ng mabuti ang areas na madaling pagpawisan, lalo na ang kilikili, singit, paa at leeg. Hindi kailangang kuskusin ng sobrang lakas ang balat dahil maaari itong ma-irritate. Ang goal ay alisin ang excess sweat, oil, dead skin cells at bakterya. Pagkatapos maligo, banlawan ng maayos at patuyuin ang katawan. Ang malinis at tuyong balat ay mas magandang environment para mabawasan ang unwanted odor. Minsan, class, malinis nga ang katawan pero hindi naman natutuyong mabuti. Importanteng patuyuin ng maayos ang balat, lalo na ang kilikili, singit at pagitan ng mga daliri sa paa. Ang moisture ay nagbibigay ng environment kung saan mas madaling dumami ang bakterya. Gumamit ng malinis na towel at huwag ibahagi ito sa ibang tao. Kung madalas pagpawisan, maaaring magdala ng maliit na towel o extra shirt para makapagpalit kapag kinakailangan. Sa mainit at humid na panahon, mas mahalaga ang pagpapanatiling dry ng katawan. Makakatulong ang deodorant para makontrol ang body odor. May mga deodorant na gumagamit ng ingredients na tumutulong bawasan o i-mask ang odor. Ang antiperspirant naman ay designed upang bawasan ang pagpapawis sa pamamagitan ng temporary na pag-block sa sweat ducts. Magkaiba ang function ng dalawa, kaya mahalagang piliin kung ano ang kailangan. Kung pangunahing problema ay amoy, maaaring deodorant ang kailangan. Kung excessive sweating ang problema, maaaring mas helpful ang antiperspirant. Sundin ang instruction sa label at itigil kung nagdudulot ito ng matinding irritation. Kahit malinis ang katawan, pwedeng bumalik ang amoy kung ang suot na damit ay may accumulated sweat at bakterya. Kaya regular na magpalit ng damit, lalo na pagkatapos mag-exercise, magtrabaho sa init, o pagpawisan ng marami. Pumili rin ng breathable fabrics kapag mainit ang panahon. Ang damit na mas nakakahinga ay maaaring makatulong sa moisture management. Huwag ding kalimutang regular na labhan ang underwear, socks, at damit na direktang dumidikit sa katawan. Minsan, hindi katawan ang kailangan nating sisihin. Baka yung jersey na 3 araw nang nakaabang sa laundry basket ang tunay na suspect. Ang paa ay isa sa mga bahagi ng katawan na madaling pagpawisan. Kapag nakakulong sa sapatos ng matagal, naiipon ang moisture at maaaring dumami ang bakterya na nagdudulot ng unpleasant smell. Panatilihing malinis at tuyo ang paa. Magpalit ng socks regularly at hayaang matuyo ng maayos ang shoes bago gamitin muli
kung maaari. Makakatulong din ang breathable footwear. Kung palaging basa ang paa, mas mataas ang chance ng odor at skin problems. Kapag may body odor, minsan may temptation gumamit ng lemon, baking soda, suka o ibang household ingredients sa balat. Pero class, natural does not automatically mean safe. Ang ilang ingredients ay maaaring magdulot ng irritation, dryness, burns, o allergic reactions, lalo na sa sensitive skin. Mas mainam gumamit ng products na formulated para sa katawan at sundin ng instructions. Kung sensitive ang balat, pumili ng gentle products at mag-ingat sa paggamit ng bagong product. Ang goal ay makontrol ang odor nang hindi naman nagkakaroon ng panibagong skin problem. Kung persistent ang body odor kahit regular ang hygiene, maaaring may ibang dahilan na kailangang suriin. Ang unusual o biglang pagbabago sa body odor, lalo na kung may kasamang excessive sweating, skin changes, o iba pang symptoms, ay maaaring dahilan para kumonsulta sa healthcare professional. May ilang medical conditions at medications na maaaring makaapekto sa sweating o body odor. Hindi lahat ng body odor ay simpleng hygiene problem. Kung hindi gumagana ang basic measures, mas mabuting alamin ang underlying cause kaysa paulit-ulit na magpalit ng deodorant. Sa kabuuan, ang pinakamahalaga sa lahat ay consistency. Hindi sapat ang isang magandang shower ngayon kung bukas ay hindi na aalagaan ang hygiene. Gumawa ng routine na madaling sundin. Maligo regularly, linisin ang sweat-prone areas, patuyuin ang katawan, gumamit ng appropriate deodorant o antiperspirant, magpalit ng malinis na damit at socks, at panatilihing dry ang footwear. Kung may excessive sweating o persistent odor, humingi ng professional advice. Ang body odor ay manageable para sa maraming tao kapag consistent ang proper hygiene at tamang care. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan class, ang pagiging fresh ay hindi one-time achievement. Daily routine ito